to the channel. So, ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng chance para umupo, mag-usap. It's been long time since the last time na nag-post ako ng sit down vlog. And at that time, ako lang mag-isa. I think it's about 1 year. Or no, 2 years. 2 years na. But I think 3 years na, almost 3 years. Bago ako nag-upload ulit ng ganitong klase ng vlog. But now, meron akong kasama and I'd like you to meet my better half, Francis, ang aking asawa. So, ayun, we decided na magkaroon tayo ng different theme na gawin dito sa vlog. So, sabi namin, something different naman, pag-usapan natin buhay-buhay, pag-usapan natin yung relasyon bilang mag-asawa. So, we will be throwing some questions on each other. Mostly ako yung magtatanong kasi vlog ko to. Then we'll see kung ano yung nasa isip ng asawa ko. And kung pareho ba kami or inline ba kami sa mga bagay-bagay. So, keep on watching. I think it's good na pag-usapan natin yung paano ba tayo naging tayo as a couple. Diba? Kasi syempre, nag-start naman tayo ng kailan ba? 2014? Hindi. Pero 2013 magkakilala na tayo. Okay. Correct. Diba? Tapos after nun, syempre, nagkakilala tayo sa work before. Last day mo, first date natin sa work. Yun lang talaga eh. Oh, okay. Pero naisip mo ba na dahil last day ko na yun sa work nung time na lumabas tayo, naisip mo ba magkikita ba tayo nun? Siyempre hindi kasi last day mo na yun eh. Pero siyempre, kung dito ka, kailangan mo pursige. Yun lang yun. Kung good yung good yung intention mo, siyempre sikapin mo magkita ulit kayo. Kung seryoso ka. Pero ikaw yung unang nag-text sa atin. Eh, ganun talaga. So, paano mo nakuha yung number ko? Sa friend mo, na tropa din. So, ayun nga, magmula sa unang text, nagkaroon pa ng sunod na pagkikita, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Tapos, fast forward to 2015, yun na yung time na magpupunta na tayo ng Dubai. Oo. So, ang plan talaga is hindi naman talaga Dubai yung target mo. Canada ang target ko eh. Canada. Pero Oo. yung Dubai, so yun. Nauna yung pagpa-process ng papers mo sa Dubai, mas nauna ka pa sa akin dumating dito. Then, nauna ka ng 1 month. 1 month exact. Nauna ka ng 1 month, okay. Then after nun, sumunod ako, and then the rest is history na. Pero, kinasal tayo ng 4 years ago. 2022. Kailan? November 27. Oo. Akala ko nakalimutan mo yung anniversary natin. Ano sa tingin mo yung dahilan? Bakit tumagal tayo sa relasyon? Bakit tumagal yung relationship natin? Nang walang break-up, by the way. Kahit isa walang break-up, di ba? Siguro yung patience saka yung understanding. Kasi syempre, hindi mo naman, bilang lalaki kasi hindi mo makontrol ang feelings ng babae. So, kailangan mo maging yung patience yung habaan mo. Even though minsan parang gusto mo nang masagad yung patience mo, pero hindi pa din. Kailangan mo parang extend hanggang sa ma-maintain mo yung relationship. Kasi pag meron kasing gano'n yung ang lalaki minsan, pag ang lalaki ang nasira yung patience niya, doon nakakaroon ng away. Okay. Pag hindi na kaya kontrolin yung emotions niya, tapos siyempre, ang girl, normally talaga may emotion yan. Hindi pa rin swing ng emotion yan. Ngayon, ang lalaki dapat ang nag-a-adjust. Kasi pag lalaki ang nagsimula ng parang sigalot, yun na. Doon talaga nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan. Pero pag ang lalaki mahaba yung patience about sa relasyon, yun ang nangyayari, yung breakup, yung away, wala. Normally nag-away pero tampo lang. Hindi yung sobrang halos magkasakitan, hindi gano'n. So, para Iba kasi sa'yo, yung strength ng lalaki sa babae. patience is the key. Patience is the key, tsaka yung understanding. Tapos yung parang laging hindi naman sa always right, pero kung kaya mong tapakan yung yung pagiging ego mo, hindi naman lang mo mawawala eh. Sabihin lang under, hindi under. Kung baga yun, respect at tawag doon. So gano'n. Sa akin naman, ang tingin kong nagpatagal sa relasyon natin is tiwala din. Isa din yun. Kasi parang mahirap kasi yung magpupunta ka sa isang relasyon. Tiwala in a sense na hindi lang yung sa nambababa yung asawa mo or yung boyfriend mo. Tiwala in a sense na may tiwala ka dun sa tao na yun na kaya niyang mag-succeed,
kaya niyang gawin yung isang bagay para sa relasyon niyo. Mm. Kumbaga meron kang, kumbaga confident ka sa kanya. Hindi lang Oo. hindi lang sinabing tiwala in a sense na, ay, mabababa yan. Hindi lang gano'n. Naniniwala ka na from two simple na tao at meron kayong ginagol, let's say. Oo. Kaya niyong gawin yon. That's my goal kayo together. Meron kayong tina-target. That makes relationship Tapos yung teamwork din. more, more stronger. Support its goals kasi ganun dapat. Hindi yung ikaw lang yung mag-aano ng goal mo tapos yung isa hindi. Dapat parehas kayo. Dapat nasa same page. Same page o tama. Hindi yung ano lang, isa lang ba. Even though may times na gano'n, nag-prioritize ko yung career mo pero in the end of the day, parang magsisiyaw, bakit hindi ko sinabayan? Dapat noon pa din pala. Kumbaga kung yung career mo is nandun, dapat inaano ka din siya. Pero naniniwala naman tayo na in God's perfect timing. Kasi kung pinush mo rin nung time na yon, nung time na nagpo-progress ako sa career ko at that time na sunod-sunod yung promotions ko and all, feeling ko kung sinabayan mo yon, mawawala na tayo ng time sa isa't isa. Pwede rin. To the point na toxic na ako, toxic ka na din, lagi na tayong mag-aaway, magka-clash tayo. Tama din yun na parang nag-iwi, tapos ngayon ako naman yung nag-ano ng career. Hindi ko naman ganun ka yung career, pero para sa akin, okay na. At least nandun yung progression. Yun kasi yung pinaka-ano dun eh. Diba? So at that time, you were there, sinuportahan mo ko sa lahat ng extend hours, working late, cancel day off, straight shifts, reaching targets. Nandun ka lahat na pag kasama mo ako halos hindi mo na ako makausap, kakaisip ko ng target, no? So naisip ko it's a good thing din na pinauna mo rin ako kasi kung sabay talaga, tas may mga, syempre ikaw din ngayon sa work mo, syempre iba na yung responsibilities mo from before. Kung halimbawa nagkakasabay tayo ng sakit ng ulo, di ba? Away yun. Yeah. Tsaka wala ka na rin time din na i-handle yung emotion ko nun kasi syempre pagod ka na eh. Emotion ko din, hindi na rin. Parang umaga ikaw din, parang ano ka na rin sa punto na mo mo na puro ikaw na lang ba? Paano naman ako? Pagod din naman ako or stuff like that, di ba? So parang it's a good balance din sa relasyon natin na gano'n. You way. Di ba? Give and Way take. na in the sense na support ka lang. Na ngayon naman ikaw, well, I'm supporting you din. Yun nga dapat. Di ba? Okay, ito, big question. May pagkakaiba ba yung pag-handle mo ng relationship natin noong mag-boyfriend-girlfriend pa tayo and now nang mag-asawa na tayo? Ngayon lang, syempre, mas ano na ako, syempre kasal na tayo. Kumbaga parang, hindi naman sa, parang ano na, okay na siya kasi mas ano tayo eh. Kumbaga wala ka nang dapat patunayan pa. Kumbaga i-handle mo na lang yung emotions mo. Pero nung mag-girlfriend, boyfriend, syempre nakatakot ka, baka biglang, uy, baka ipuli ako na ito. Diba? Pero Even though kailan hindi tayo nag-break? Hindi nag-break, pero how many times na tayo ng break tayo, ako na. Pero okay, parang ano lang, okay lang. Tapos later hindi mo nagsabing, sige, hindi ako maganon. Kaya, tapos in the day, ikaw lang sorry na, gano'n. Ang maganda sa'yo, hindi mo pinapatulan yung mga Hindi. tantrums ko. Yun nga. So parang ikaw, alam mo na, lilipas din yan. Nalipas din yan, tutulog lang yan. Maya, mga pag hindi nakatulog yan, mag-chat yan. Sorry na ako, gano'n. Kasi, akin ganun eh. Ganun yung strategy pag naiinis. Ayoko na. Tapos biglang little sorry na. Okay. Pero kanina ba ako magpapabebe kundi sa asawa ko, di ba? Siyempre ka. Dapat yung kumaga sa young generations, yung feelings dapat hindi mo talaga siya compromise. Saka dapat yung patience nga ng boy. Depende rin kasi hindi naman lahat ng girl. Ganun, yung meron girl na toxic talaga eh. Hindi mo na kaya i-handle halos eh. Hindi, so okay naman sa akin, okay naman. Sa akin siguro hindi na ako masyadong nag-overthink. Alam mo naman ako may satoyo minsan na parang di ka lang mag-reply or something. Ano ka na naman, sino na makausap mo, gano'n. Magmula nung maging mag-asawa tayo, syempre, mag-moving na tayo together. Nakikita ko na yung everyday life mo. Nakikita ko na yung ginagawa mo from time to time. At alam ko na rin kung ano yung pinagkakaabalahan mo. Ganyan, natutulog ka ba, hindi ka ba natutulog. So, lahat yon yung mga overthink na yon wala na. Wala na yun. So, syempre minsan lang pag nananaginip ng masama, di ba? Pagising mo. Ayun ba? Parang inject yun, hindi yung real life. minsan
Minsan lang pag nananaginip ng masama, may kasalanan ka sa akin kahit natutulog ka lang. Pero yun nga, nawala na yun. Nawala na yung overthink. Nawala na sa akin yung parang, ano ba to, hindi na nag-reply. Tapos maya may saltik na, away na, naghahamon na ng breakup. Diba? So ngayon wala na gano'n. May gano'n pa ba? Siyempre wala. Wala na, diba? Sa bahay. Ano sa tingin mo yung masasabi mo or ma-advise mo? Halimbawa, sa isang batang, hindi naman bata, para sa isang nagbibinata at gusto pumasok sa isang relasyon. Dapat kung magpapasok ka sa isang relasyon, kailangan yung oras mo. Ibuhos mo yung oras mo. Even though syempre hindi naman perfect na laging nandun ka. May time na kailangan mo ding prioritize yung trabaho mo or unahin yung trabaho mo or something like gano'n, family. Dapat yung sa side ng girl ay naunawaan yun. Paano mo ibabalanse? Let's say, may trabaho nga, nagtatrabaho nga siya, or sabihin mo working student pa siya, nag-aaral, nagtatrabaho, at on top of that, may love life pa siya. So, ano sa tingin mo yung... Tingin ko time management, tapos yung pagiging updated lagi sa relasyon na ganito yung ginagawa ko or ganito ganyan. Kasi kailangan kay transparent, hindi yung biglang hindi nag-chat. Malaking epekto yun. Pwedeng mag-selos yung isa, gano'n. Dapat kailangan kumain ka na ba? Mga simpleng gano'n lang, ma-realize ng partner mo na nandiyan andyan siya. Kahit busy siya, may mga gano'n time. Dapat gano'n updated lagi isa't isa sa mga nangyayari sa That's relasyon. good. Ako naman, ang masasabi ko naman sa mga babae, dapat, you have to control your emotions. Hindi, kasi minsan may mga girls na parang bigay todo lahat ng pagmamahal, emosyon, gano'n. To the point na parang umikot na yung mundo niya dun sa partner niya. Diba? So, I think dapat magkaroon siya ng control na, oops, wait lang. Anong sumusobra na. Or hindi kita dapat masyadong gawing mundo kasi dapat meron ka pa rin identity. Yes, couple tayo pero may dyan pa din inside Dapat sa relationship. May Francis pa din sa relationship, di ba? Hindi yung pag wala si Jen, walang Francis. Pag walang Francis, walang Jen. So, dapat meron pa ding identity yung bawat tao. Katulad mo. O, ikaw, meron kang ibang inaasikaso, may iba kang projects and everything. Ako, may iba rin akong tinatrabaho, may iba rin akong ginagawa. But still, we are inside our relationship, di ba? Tapos meron din tayong common goal bilang partner, di ba? So, ito naman, usapang finances naman. So, syempre, nandito na tayo sa modern life ng, di ba? Parang modern na yung buhay ng mga tao, both partner na nagtatrabaho. So, okay lang ba sa iyo na equal or gusto mong ikaw yung mas nagpo-provide? Actually, bilang lalaki, mas okay na ikaw nagpo-provide. Pero kung in terms na hindi mo naman kaya ni tapatan yung kinasahod ng partner mo, di respect mo lang. Tapos, kung nakikita niya, kita niya. Yung kita mo, kita niyo. Ganun dapat. Okay. So, para sa'yo, walang insecurity dapat sa isang relasyon? Sa kita. In terms of finances, ganyan. Tingin ko wala. Kasi iba, depende lang kung halimbawa, kasi meron kasing, siyempre may lalaki na merong bisyo. So siyempre may madadaming expenses niya. So mahirapan siya. Unlike nung tulad ka na walang bisyo, kung baga income mo talagang lang, or investment lang, or para sa finances, pwedeng ganun. Pero pag may bisyo kasi ibang usapan yun. Madagdagan yung niya, expenses niya. So mas less lang yung may rabi nila. So kailangan, depende yun sa sitwasyon. Hindi dahil mas mababa yung income or gano'n. Depende pa rin sa sitwasyon yan. Depende sa pag-usap din ng partner yun. Paano sila mag-ano ng finances, mag-handle. Ako naman ang stand ko doon kasi syempre marami kasing lalaki. Let's face it, maraming lalaki insecure sila kapag mataas yung income ng babae more than sa lalaki. Parang para sa kanila parang nakaka-degrade, nakakababa ng pagkalalaki nila pag mas mataas yung sinasahod ng babae kumpara sa kanila. Pero para sa akin, depende kasi yun. Yun nga. Kung paano i-handle ng babae yung sitwasyon. Marami kasi sa atin, let's face it girls, pag mas mataas yung sinasahod natin, feeling natin above and parang high and mighty na tayo, dominante na tayo sa mga asawa natin. Tinatanggalan natin yung asawa natin ng feel na sila yung provider, sila yung lead ng family. Na para bang ikaw yung mas masusunod sa relasyon. Hindi dapat gano'n. So, mostly, kaya nagkakaroon ng insecurities ang relationship, ang mga partner is because of that imbalance
si relasyon. Mm. Hindi nila naiisip on the side na though mas mataas yung sinasahod ng babae, at the end of the day, kayo pa rin namang dalawa yung makikinabang dun sa kinikita niya. Kaya pa. And I think much better din kung yung partner is meron silang kanya-kanyang nakatoka kung ano yung babayaran, kung para saan to, para saan to. Kasi ang nangyayari, dapat ipupull nyo yung pera nyo together. Mm. And then you will pull also your expenses. Tapos dun na. So pwedeng, okay, si babae, mas malaki sinasahod niya. So mas malaki yung expenses yung mapupunta sa kanya. Si lalaki, though hindi ganun kalaki yung sinasahod niya, pero nakakapunta pa din. Kasi nasa tamang pag-account ng pera. Nakapull lahat ng pera income, nakapull lahat ng pera in expense. So wala nang pangalan yun. Wala nang pangalan yung pera na yun. Pera nating dalawa yun, di ba? So, sa tingin ko yun yung nagiging issue lang sa mga mag-asawa na may mas mataas na income yung babae. Tsaka hindi transparent. Exactly. Tsaka Yun hindi nagsasabit ang lalaki ng kinikita or normally talaga dapat lalaki nagsasabit ng kinikita kasi sa babae naman may kinikita siya sa kanya yun eh. Yung kinikita ng lalaki para sa inyo yun. Pamilya. Yun dapat ang the best doon. Na nasabit ng lalaki yung kinikita niya para at least ma-manage ng babae yung finances. To be honest, marami talagang mga husband na hindi talaga transparent pagdating sa kinikita nila. Yun yung pangit kasi Kagaya nga ng sinabi mo, syempre may mga bisyo sila or something, ayaw nila ipakita yung may mga side hustle, may may mga chikas. collection. may Hindi mga yun. collection. Yung chikas, medyo yung collection, doon yung may bili ng mga mahaling bagay. So, Oh, mayroong adik sa sapatos, okay. mayroong adik sa mga collection ng mga laruan. Yun medyo, depende na yun sa partner. Kasi minsan ang partner supportive din eh, sa mga ganun. Kasi minsan yung ganung collection in the future, may value May din siya. value. Pero yun nga, yung iba kasi hindi naman sila transparent. Yun nga din, dapat transparent. So parang, paano magbabudget si Mrs. Walang iba-budget. Kung walang iba-budget, at the same time, kung blind. Mm. Si Mrs. ako magkano ba yung pera ng household. Diba? Dapat kasi pareho yun eh. Dapat alam ng bawat isa kung magkano ang pera. Nakapool yung pera, diba? So dapat transparency is number one key. Sa expenses din. Hindi lang sa income. Dapat sa expenses din. Hindi mo dapat ilihim sa partner mo kung may utang ka na ganito, kung may loan ka, ganyan. Kasi dapat, before marriage, pinag-uusapan na yun. May loan ka ba? Mayroon ka ba? Kasi isa yun sa mga red flag sa mga relationship na nagpakasal kayo, hindi mo alam may loan pala yung husband mo. Ngayon, dahil kasal ka na, obligasyon mo na yung utang niya. Hindi nangyayari yun. Meron talagang ganun. So, para sa akin ha, transparency is a big thing pagdating sa finances sa relationship. Especially sa mga magpapakasal pa lang. Alamin niyo kung meron mo pag-ibig loan, SSS, PhilHealth, bank loan, car loan, personal loan, calamity loan, lahat ng klase ng loan. Dapat alam. At dapat talagang nakalatag lahat yun. Kasi kung hindi, talagang malulubog kayo pareho. Kasi ikaw, trabaho ka ng trabaho, bigay ng pera mo, hindi mo alam saan napupunta. Di ba mahirap yun? So dapat alam nyo kung ano yung pumapasok at ano yung lumalabas. Para at the end of the day, alam nyo kung magkano yung magiging savings nyo. Di ba? Naniniwala ka ba na happy wife, happy life? Siyempre. Pag masaya ang asawa, masarap ang buhay. Kung baga parang masaya ang asawa ko, siyempre masaya yung mood sa bahay, hindi yung pag-uwi mo lang, saan ka galing yan? Di ba pangit ang gano'n? Dapat hindi gano'n. Dapat talaga nasabi na happy wife, happy life talaga. Tsaka, kasi pag masaya yung asawa mo, harmonious yung bahay. May pagkain masarap, nakaluto. Diba? Parang nag-go above and beyond yung mga babae kapag binigay mo yung gusto nila. Gusto nila, tsaka pag naalagaan sila. Masunod. Hindi naman sa masunod, kumbaga yung gusto. Kasi masunod normal. Pag na-provide mo yung pangangailangan nila, yun eh. Number one yun. Siyempre naman, ano ba may luluto niya kung wala kang pinoprovide? Tsaka yung convenience sa bahay, siyempre provide mo rin yun. Diba? Dapat kung ano yung kailangan sa bahay, nandyan. Tsaka yung mental health talaga, number one yun. Doon tayo sa, yung partner, hindi siya at ease or parang lagi niyang iniisip kung may iba ba yung asawa niya. Para kasing nakakabaliw yun sa babae, no? So pag uwi mo ngayon, parang lagi kang pinagdududahan ng asawa mo,
bad trip ka na rin, di ba? So, hindi lang siya financial aspect. Nandun ka rin dapat sa emotional aspect. Full package. Dapat full package siya. Di ba? Kasi kapag ka hindi mo iniligay yung asawa mo in a state wherein safe siya, secure siya, wala siyang kaagaw, lahat ibibigay mo sa kanya in terms of mga pangangailangan niya, I don't see the reason bakit hindi magiging happy yung asawa mo. And ibigay yung mga gusto mo. Siyempre, pagka happy yung asawa mo, ganda ng bahay niyo, de-decorationan niya yan. Magluluto siya ng pagkain na gusto mo. Imamassage ka niya pag uwi. Pa-plansyahin yung uniform mo. Diba? Oo. Minsan nagugulat ka na ba, nakalaban na yung mga damit. Mga ganun. So, happy ang asawa mo eh. So, in return, parang ang ganda, ang sarap umuwi. Nilook forward mo yung pag-uwi mo sa bahay, di ba? Sarap mo yung kahit kailangan gusto mo umuwi pero hindi pa pwede. Gusto mo lang umuwi. May ganun talaga. So, Feeling. last na, sa mga bagong mag-asawa, ano yung ma-advise mo sa mga bagong mag-asawa? Siguro, bago mag-asawa, kilalanin mo yung ayaw at gusto ng magiging partner mo. Kasi yun yung magiging key mo para maging masaya yung pamumuhay mo. Siyempre, mayroong mag-asawa na mabilisan lang, mayroon namang may time na ligawan or dating na gano'n. Kailangan alamin mo na yung mga ayaw at gusto ng asawa bago kayo mo lumugar sa mag-asawa. Kasi pag hindi mo nalaman yun at mag-asawa na kayo, doon pa lang siya ma-discover, mahirapan ka, mag-adjust ka. Like nung nalaman na before, yung mga ayaw at saka gusto. Kung mag-asawa na kayo, ma-handle mo na siya. Yun lang yun. So ayun, it's been a pleasure having you in this vlog. First time ever kong makasama ang aking husband in this vlog. And yes, there you have it guys. Thank you so much for watching. Bye!